Pasensya na kayo kasi nagluloko yung camera. So, ulit-ulitin natin to. Kasi tapos na natin to. Hi, sin, hello po. Okay. Ulit-ulitin natin yan. So, i-recall natin, guys. Ayan, ito na po yun. Kung mamasdan nyo itong exponential, yan. So, yan. Ito nga. Common logarithm kapag ang log to the base of 10. Diba? Kasi understood na po yung base niya, which is the 10. Hindi na yung sinusulat. Kung gusto nyo, kung ano kayo, kung kampante po kayo sa explanation ko, sulatan nyo. Kung gusto nyo. Pag hindi, edi go lang. Asymptote po kasi nagka-problema yung camera. Kapag natural logarithm, kasi to the base natin, will be the exponential. Ganun lang yun. Kasi, pag natural logarithm, kung nakikita nyo sa mga books, dapat yan, ln na po yan. Ito tinatawag ng lont. Diba? Kapag exponential, guys, thank you pa sa pag-share ng like kay Asymptote. Exponential, hindi naman lahat ng exponential is okay na. Kasi meron to the point na hindi ito kaya itong ma-involve ng exponential form. Na kailangan natin yung pagkapares ng letter A, kunwari lang naman, pag pares sila ng numerical coefficient is ika-cancel mo, itong exponential, mag-i-involve siya into numerical coefficient. Pogi po si Archie, ma'am. Depende po. Tanong niya na lang po siya. Ito na po, sinolve ko na kasi may problem po yung camera. Ito na po yun. So, sa previous video na po, ito na po yun. Ayun lang. So, di ba, since para sila ng 3, cancel out, magiging, ano na to, ito, exponent na yan, mag-i-involve siya, pababa, magiging, ano na siya. So, magiging, ano na po siya, equation na po siya. So, from exponent, magiging numerical coefficient na po siya, di ba? So, magiging x plus 1 is equal to 3 minus x. Kayo na bahala mag-solve. Alam niyo namang basic niya para sa inyo. Dala natin yung camera. Wait lang. Yan. Ito na po, sinolve ko na. Kung ayaw niyo po kasi magganyan, pwede niyo i-checkin yan. Solve natin. So, 3. 1 plus 1 is equal to 3. 3 minus 1. And the 3 square is equal to 3. Square, di pares, di 99. Is equal to 9. Di, okay na po yung solution, yung value of x natin. Pero huwag kayo magpakante. Kasi kailangan nyo mag-practice po kayo mag-compute para sigurado kayo. Kasi hindi naman porket yung final answer is okay na. Meron to the point, akala nila yung final answer yung sagot nyo. Hindi. Kasi, ang mangyayari, kasi equation pinag-uusapan natin, kapag ang equation natin, papunta na po tayo doon sa checking kasi para sigurado po tayo kung tama pa talaga yung pagsusolve mo. To make sure po, hindi nyo pwedeng mawala ang checking. Gets? Ganun ang exponential. Ito talagang case na to. Ang exponential, mas mahirap na to. Hindi kakayanin ng exponential expression. Exponential expression ang given. Oh. Itong example na to, 5 raised to the power of 2x plus 3 is equal to 8. Hindi na po kaya itong isolve ng exponential equation. Alam ko, ang given is exponential equation, pero hindi na to kaya itong i-involve ng magbigay ng exponential form. Kasi ang target natin, ipagpareho nito. Kapag ang 5, ipagpares yun, kaso hindi na to kaya. So, dadan lang po to sa logarithmic equation. Okay. Okay na ba tayo, guys? Kung gusto niyo panoorin yung previous video yung nangyari sa kagabi, punta kayo doon sa YouTube channel ko, YT Miriam Flores. Mary, tapos Ann. Yun lang, ha? Kasi hindi ko pa pwede pakita yung YouTube kasi baka mapanak ko. Ganun lang. So, punta kayo doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Yun lang. Diyan, nasan yung ano? On the way na daw. Game na. Mag-start na tayo sa panibagong given na to. Sino si Bench? Para kalala ko to eh. Iba naman pala. May kilala kong Bench na yan. Yung ano natin. Okay na tayo. Start na tayo, guys. Okay, panibagong given na naman po tayo, ha. Kasi idudukso natin niya sa YouTube. For the part 2, ha.
Shoutout po sa nagmanonood lang dyan, 25 viewers. Okay. So, magbigay po tayo ng given. So, actually, sinagot ko na yung kagabi. Well, is the log, itong first sample, ito yung nasa notes ko. Sinagot ko na po yan. Pangalawa, ito, sinagot ko na to. So, ito, di ko na sinagot. So, ito yung sasagot natin. Bago pa yan, ito, sinagot ko na to, yung huli. Ito, parang hindi pa. Marami kasi mga given eh. Yan, ito. Teka lang. Sandali, wait lang. Sinagot ko na ba to? Parang hindi pa to, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa to, hindi pa. Ang dami kasi given. Kasi di ko lang tinapos ng kagabi kasi maraming ginagawa. So, unahin na natin yung given para makakain na ako. Ito na kasi ako eh. Okay. Sige, sagutan na natin yung panibagong given natin for the part 2. Wait lang yung camera. Sensya na kayo ah. Okay. Okay na. Okay, sagutan nyo ha. Okay na lang mumusga. Okay, so log of the 9x to the base of 3 minus log of quantity of x minus 8 to the base of 3 is equal to 4. So, paano natin sasagutan to? Alam na alam yan sa mga niyan. Kung di nyo kasi naalala, syempre, i-recall natin. Kasi sa sobrang tagal ng panahon, tinakalimutan tayo ng mga lesson. So, sayang. Wala namang masama. Kung gusto mo talaga ibalik ang nakaraan, i-recall nyo. Wala namang masama, di ba? Okay. 30 seconds para masagot to. So, comment down below. So, paano yung sasagot to? Logarithmic equation po tayo, ba? Next time po yung exponential. Mas madaling exponential. Nakaka-enjoy pa. Favorite topic ko po yun sa trigonometry class. Kaya gano'n. Tagal na, nagugutom na ako. Wala ba sumagot, guys? Mag-comment down below po kayo. Rrrr. Wala yata nakakalam. 48 viewers. Magsanggay ng batch, baka naman. Ano ba to? Ibig sabihin to. Wait lang nga, ano to? Ibig sabihin to. Real-time viewer count. Okay. Wala. Sige, ako na magsasolve. So, bago mo nasagutin yan, so, paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. Yes ko, Grims Ace. Matagal na po yung upgrade na po yan. Binili na po yung tao sa kaibigan ng kapatid ko. Upgrade na po talaga yan. Pero, hindi po kasi kakayanin yung maglaro ng Valorant kasi kailangan pa mas mataas pa yung speed niya ng PC. Grims Ace. Okay, game na tayo. Sa paano to? Eto, since minus yan, quotient rule po yan of logarithm. Ang gagawin natin dyan, copyain natin yung log of the, gawin natin yung fraction form kasi nga, quotient rule yan. Then, to the base of 3 equal 4. O, anong gagawin natin dyan? Eto kasi, etong base na to, gawin natin numerical coefficient. Tapos yung labas ng equation, gawin natin exponent. Mangyayari, may lalabas natin yung 9x. 9x over x minus 8. Get? Eto, form mo siya ng 9. Sabi daw po ang galing ni Aldin Sobrero. Galing. Pinunahan na naman ako. Kaso tapos na po eh. So, palapakan natin si Aldin. Galing talaga. Eh, kapag Gris Maze, ay lang. Galing talaga. Pero tapos na po eh. Nasa 30 seconds na. Kaya pasensya na. Okay na tayo. So, continue natin. Eto, pwedeng gawin, multiply mo siya ng 4 na beses sa sarili niya. Hindi po yung 3 times 4 aral kayo mabuti Iba naman yung exponent. Kasi pag exponent, i-recall natin. Kung ilan ang set ng 3, ilan ang set ng 3? 4. So, 4 beses ka magsusulat. Kasi kasi nga, 4 na set ng 3. Yan ang tinatawag ng exponent. Hindi po yung 3 times po, magkaiba yun 3 times 3,
9 times 3, 27 times 3, 81. So, ito yung sagot. 81 yan, ha. 81 yan, di 80. So, 81 po yan. 5 daw. Wala, kulang kaya ito sagot mo. Kulot. At ayan. Okay, cross multiply. Alam niyo na, di ba? Cross multiply. E di yung nakalabasan niya. So, will be the 81 times x. Quantity of x minus 8. Tapos, 9x. Distributive property, pag ganyan, pag-isipin yung parang drawing ng paganto, tawag doon distributive property. Kukulot, 9 po talaga ang sagot niya. Tapos na po tayo. Okay, 81x minus 81 times 8. So, manumano po tayo sa 8. So, 648. Excuse me. Is equal? 9. Well, 9. Okay. Para may pasok natin yung 9x at may ilabas natin yung negative 648. So, transposition method. Ito, pasok to. Ito, papalabas dito. So, mangyayari, 81x. Di ba positive yung maging negative? So, negative 9x equal to, ito negative maging positive. So, will be 648. Okay, solve. So, 81 minus 9, 72. 72x is equal to 648. Divide boses by 72. Sabi daw po ni Aldrin 9 po. So, tama naman po sagot. So, 9 po talaga ang sagot. Ang galing talaga ni Aldrin. Very good naman. Pukulot, tapos na po talaga. 9 po talaga ang sagot niyan. Saan ba si Pukulot? 155 followers na pala. Okay. Kung ayaw niya maniwala, so mag-calculator po tayo para sigurado tayo. Kailangan matamaan yung pura. Ala. So, calculator technique po tayo. Cash yun ang gagamitin natin, kaso hindi naman siya na-update kasi may bayad po. Papahirapan ako dito. Okay, game na. Cancel. Okay, yan. Ayan na po yung calculator. Ano ba naman to? So, buti nandito ka. So, copy na natin yung log. Paste mo yung log na may sub. Tapos, to the base 3. Tapos, sulatan nyo yung, ano yung nawawala. So, 9 times 9, 81. 81. Make sure yung pagpindot nyo is dahan-dahan kasi baka magkamali kayo. Then, pindot nyo yung press mo yung log, sub, to the base 3. Tapos, 9 minus 8 is 1. O, anong sagot? Kailangan po yan. Ang galing! Yan lang talaga. So, 4 talaga. Hindi po yung 4, make sure pag checking, ito yung tatama. Ang totoong sagot yan is x is equal to 9. Pag checking po yan, tumama yung 4, kasi pinakadulo na yan. So, it means, tama po yung solution nyo, 9 talaga ang sagot. Yun lang. Hindi po yung 4. Get it? Ganun lang. Para na mabuti. Kaya lang yan. Ganun lang kasi ang logarithm equation. Sigurado ba kayo sa sagot niya? Make sure na pwede kayo mag-checking. Pero pag pinayagan kayo ng teacher nyo, pwede kayo mag-calculator technique. Yun lang. Ganun lang kasimple. Get it? Yun na lang. So, another example po tayo. Sinagot ko na to. Dahil lang. Parang sinagot ko na to. Ito, parang hindi pa to eh. So, challenging po tayo guys ha. Okay, another example. Okay, another example po tayo is log. Hala, ang haba naman nito. Ang haba naman nito. So, log of the quantity of 3 minus x close parenthesis to the base 2 to the base of 2 plus log of the quantity of 5 plus 2x close parenthesis to the base of 2 is equal to, ito pinakamahirap, log of the 14 to the base of 2. Sige, sagot. Pukulot, magbungla ka na lang. Sige, sagot na. 30 seconds lang ha.
Tignan ko yung camera, baka nagluloko. Yan. Wala na ba? After 30 seconds. Eh, pukulat, mangmula ka na lang gusto mo. Pero, may kasama explanation. Ikaw mag-explain kung bakit yun yan nasagot mo. Kung nanonood ka man. 82 viewers, thank you po sa panood lang po ng live ko. At thank you po sa pag-tap-tap ng heart react sa live ko. So, nasa 91 heart react na. Wala na ba? Ako na magsusol. Wala na yata si Pukulat, hindi na yata nagpapakita. Okay, game na. So, paano natin isusort to? Pag 10 yan, product rule po yun of logarithm. It means magkakatabi sila. Kaya nga product magkakatabi. Pero susulatan natin yung log to the base of 2. Tsaka mo ididikit mo to. Okay, close parenthesis po tayo para make sure. Multiplication lang naman. Parang hindi yata maintindihan. Plus po to, hindi po yung... wait lang muna, i-erase natin to. Pangit yung pakinggan Yan, natin yan. Plus po yan Kasi nagloloko yung pen tablet ko Yan. So, 5 plus 2x is equal to log of 14 to the base of 2. Yan. Parenthesis. Ang gagawin natin dyan, gawin na natin yung itong, itong numerical coefficient which is the 2. Kaso ang problema, teka, wait lang. Huwag kayong magpakante. Erase natin. Since may nakita akong log to the base of 2, so pwede ito i-cancel kasi equation po siya. So, target, ma-elise natin to. Ang matitira, will be 40 na lang. Eto, distributive property to, using the Paul method. Alam niyo, pinag-aralan ito sa live ko. So, pakihanap na lang sa YouTube channel ko. Paul method pwede. So, pag nagmamadali ako, kopyahin ko na lang. So, ang sagot po talaga will be the negative 2. Parang mali. Hindi pwede. Saglit. Okay, 3 times 5, 15. Kopyahin ko na lang para shortcut po tayo. So, 15. Totoong sagot niya is 15 plus 6x. 6x minus 5x minus 2x squared is equal to 14. Nakakulog na talaga. Yan. O kabay like terms, magiging na siya. Pero, pwede naman ganito, sa mga nakakalito, i-sulot muna. So, combine like terms, di plus x na lang. Minus 2x squared is equal to 14. Rearrange of the term. Kasi, ang pangit kasi yung drawing nito, yung terms niya. Para mauna yung high exponent from ascending to descending. Kasi yung pinakawali is constant. So, will be the negative 2x squared. Manguna yung linear term plus x plus 15 is equal to 14. So, equation po yan. Ipasok natin yung 14. So, ipasok natin yung 14. Transposition method po tayo. So, negative 2x squared plus x plus 15 for positive maging negative. So, negative 14. Papasok siya. So, equal to 0. Okay. So, combine like terms po tayo. So, negative 2x squared plus x. So, 15 minus 14. Alam mo, una, malaki ang 15 kaysa sa 40. Ang sign niya, positive. Pero, minus po tayo. So, plus 1 na. Is equal to 0. Pero, bago ko man na mag-factor, guys, kailangan maitanggal natin yung negative. So, multiply both sides by negative 1. Magiging, na siya, magiging 2x squared minus x minus 1 is equal to, akala nila negative, yun lang pala, positive po talaga kasi means po talaga pag 0 po talaga, at always positive. Yun lang yan. Yun lang. So, eto,
factoring by grouping, pero ang problema, yung leading coefficient nyo, mas mataas po siya sa 1. Kapag ang A natin, factoring by grouping, is higher than 1, ang mas madali lang, mas madali, kapag ang A natin is equal to 1, ang mas mahirap lang dyan, matrabaho to, A lang po to, A is higher than to 1. Or less than to 1. Kasi mas mataas ang 1 natin. Katulad nito, kasi matrabaho to. Ang gagawin nandiyan, multiply mo itong 2 sa negative 1. Eh di, panibagong ano naman to. So, 2 times negative 1 will be negative 2. Mag-isip tayo, ano ba yung factor ng negative 2? Kailangan natin matamahin yung negative 1. So, I think, maggamit tayo ng cross. So, mag-cross tayo. So, negative 2 daw ang given. Dito tayo tumuktok. Iwan naman yun nasa gitna. Kasi, A is less than to 1. Kasi, mas mataas po yung value of A natin. So, negative 2. Tapos, ang middle term natin is negative 1. So, mag-isa tayo ng factor. So, I think po talaga is negative 2. Tsaka positive 1. Try natin. Negative 2 times positive 1 will be negative 2. Negative 2 plus 1 is negative 1. O, so, pasok siya. It means, susulatan natin yung terms natin. So, mangyari, so, ito susulatan natin. So, dito po tayo, hindi na magkasya. So, negative, 2x squared. Ang karuktong nito, negative 2x plus x na lang. Pwede naman 1x kasi pangit kasi yung ang writing nila. Pero depende sa inyo. Plus, hindi po yung 2 yung magiging sulat natin will be negative 1. Yan, okay. Okay na tayo, di ba? So, ang gagawin natin dyan, since meron po siyang, nagkakaroon lang po siya ng dalawang grouping. So, it means happy mo to. So, ito yan. Nagkakaroon tayo ng factoring dito kasi dalawa po siya. So, ito, ipapactor out natin yung karugtong nito at pati rin to using the GCF. Hi, Pi ni Apple. Hello po. Tignan natin yung camera. Yan. Gutom na ako. Gutom na ako. Malapit na ito matapos. Mag-live na po ako. Pi ni Apple. So, ito, GCF ng 2 is 2 talaga. Pero yung highest exponent, ang target natin sa exponent, hahanapin natin yung pinakamababang exponent para may labas natin. Yan kasi ang GCM natin, or greatest monomial factor. Para sila ng GCF, which is the 2, tapos ang lowest exponent natin, which is the x na lang. At i-divide mo siya manually. Okay, 2x squared divided by 2x. So, aralin nyo mabuti yung lowest exponent pag hindi nyo kasi alam. So, magiging, ano na siya, magiging x na lang. Negative 2x divided by negative 2x divided by 2x will be the negative 1 na lang. Double check. O yan, okay na tayo. Dito, ito mas mahirap to. So, GCF ng 1 is 1 po talaga. Pero ingat na lang po tayo sa sign. So, wala po siyang exponent natin. Isipin nyo. So, i-recall natin. So, lagay po tayo ng palatandaan. Kapag ang x natin, ay hindi kita. Baguhin na natin kulay nito. So, kunwari, kasi sa mga slow, para alam nyo, isang exponent natin is 1 dito. Ang exponent natin is hindi natin nakikita, which is the 0, di ba? So, ano yung pinakamababang exponent? So, which is the x, pero hindi na yung sinusulat. Dapat tandaan, kapag ang x raised to the power of 0, be always the 1. So, ito yung magiging kalabasan niya, 1 naman po talaga. Okay, balik muna tayo dito. Get it? Ganun lang. So, divide mo siya. So, x divided by 1 is x po talaga. Negative 1 divided by 1 is negative 1. Ganun lang. Get? O, diba? The same lang po yung x minus 1. It means yung 2x tsaka 1 mo, ipagsama mo. Pero wag mong kalimutan na pag nagdudusok po kayo ng mga terms, maglalagay kayo ng mga sign na to with, let's say, positive. So, 2x plus 1 quantity tsaka yung x minus 1. So, ito na pa yung factor for this problem, Ito na yan, Ito, Ito na yung factor out nito. Dito. Okay? Okay na tayo dito,
Anong gagawin? So, equate natin yung equation natin. So, alam niya naman, gets niya, di ba? X plus 1 is equal to 0. Kaso, 2x is equal to negative. Tama ba? Negative 1. Divide boses by negative. Divide boses by 2. Hindi ganun din eh. Pero pag write ng negative, magpapantay po siya ng fraction bar. Hindi po yung, kasi pag ganun ng writing, papala ko lang. Ito. Ganun na pag writing ng, ng negative. Kasi maraming na kasi nagkakawan sa mga student. Paalala lang, kapag ang writing nito, let's say ganito, negative, patay mo siya sa fraction bar, ito, correct po siya. Bawal po may negative 1 over 2. Kapag may final answer, mali po yun. Pero in the practice po talaga sa pag-aaral sa math, minsan to the point, kapag process solution, pwede ganun pasok siya. Pero pag final answer, on the way, mali po yun. Lalo na kapag 1 over negative 2, mali po yun. Pero pag iusapan yung mga slope, alam mo ba yung slope? Yung sa geometry? Pwede pag-usapan yung negative kasi ang pinag-uusapan natin yung rise over run. Kasi pag negative, pababa po yan. Pero pag inuusapan yung final answer, in writing practice, dapat yung negative nyo is magpapantay po siya sa fraction bar. Naiintindihan? Ganun lang yon. Ito yung tamang pag-writing ng fraction kapag may final answer na siya. Ganun lang yan. Gugutom na ako. So, ito na talaga answer natin. So, since ito negative 1 na, pasok po siya. Ito naman, x minus 1, gets na yon. Ito talaga sagot niyan. X equal to 1 po talaga. Ano ba yan? Ito talaga. So, ito, nagkaroon po tayo ng solution. Ito na po yan. Ayan, wala po tayong pagkakamali. Kung tatama mo yung log of 14 to the base of 2, may lalabas po yung mga equation, tatama po siya. The same po yung kalabasan ng calculator, the same lang po yung karutong nito. To make sure po talaga, aralin yung mabuti yung process bago kayo mag-final answer. Kaya may check-in po tayo para may pagdududa tayo. Get? So, kuha tayo ng calculator. Iba naman to. Ulit! Okay, so mag-set po tayo ng logarithm. Ulit na naman. Baguhin na natin yung delete natin ito base. So, gawin natin to. Ang x natin, gawin na natin 1/2. Burahin na natin to. So, ano daw? 3 minus, hala, positive po to. So, gawin natin, ay, negative to. So, gawin natin positive. Plus, 1/2 da. So, gawin natin, plus yan. Log of the 2. Hala. Okay, delete. 5 plus, pag 1/2, 2 times negative 1/2. So, negative yan. Kaya na bahala mag-solution. So, 2 times 1/2, it means 1 po talaga ang sagot yan. Maraming mabuti yung mga fraction ha, kapag di nyo naalala. Na-equal. 3.81 po ang sagot niya. 3.81. Wait lang 3.81 dito, karuktong dito. So, lagyan natin ngayon to. So, 3.81. Etong kalangan at yung 3.81 paras din dito. So, kung titignan natin yung log of 14 to the base of 2. Tignan natin Okay, yun natin. Ito na yung sulat ko para maniwala. And niranote ko pa kasi tinatamad lang talaga ako mag-decimal. So, log of the 14 to the base, log of 40 to the base of 2. So, tignan natin kung tatama siya. Ayan na nga. Pasok na siya. Ayun, maniwala kayo Ganun lang niya. So, sabi daw, 3.81. Ayun na po. So, yung negative 1/2, final na po yan. Kasi, magkakapareha sila. Lang yon. Subukan lang natin yung negative 1. Okay, balik po tayo. Calculate natin. Pero, kapag may board exam, matanggap sila ng calculator. Kapag yung mga basic math, bawal po ng calculator. May papabigay kasi ng teacher ng yung mga chart of the logarithm. Hindi po yung minimemorize siya, titignan mo maigi. Palagi niya dinadala sa tuwing
examination. Kasi hindi naman kaya ng madlang people na may memorize yung mga chair kasi baka mapaliw. Lang yun. So, ulit. So, lag. Hirapan na naman ako. So, lag. Nandiyan na daw yung Jollibee mo. Dyan na. Wait lang. Waiting po tayo. Commercial. Wait lang. Hello po? Pababa na po ako. May bariya po kasi sa 1,000. Wala po magpapalit na po ako. Sige, bye-bye. Nasa print na naman yan. Kaya kain na kaya guys eh. Jollibee delivery. Nasa print ha? Thank you soft drinks na large ba yun? Oh, bakit large? Ano yan? Ate na lang guys. Consider ka, Ate no? yung ano. Hindi. Mahok, nasa ulang Float. Maniwala ka. Ano siguro, si Wawala rin? Yun na napang-mission ng O, game na. Tapusin na natin doon. Kakain na pa kami. Sa Hindi bitlat na eh. hospital, yun na napang-mission ng Tingalan kung dadala pa sa gamot ko. Yan. Okay na tayo, di ba? So, ulitin na natin. Okay, nikidlat na kasi. So, Sa ano to? ha? Sa ano to? Yung coke float na eh. Maliit. Oh, yate tayo. Oo. Ate kayo na yun. Ayan, nakatatapusin na natin ang idlan na. So, part tip po tayo para tomorrow. Hindi na kaya doon ng signal eh. So, okay. Press ng 2. Tapos, 3 minus 1. Plus, tapos, log. Ayun, hindi mo yan. Teka lang, tatapusin ko yung live. Ay, akala ko, ano sa 5 plus 2 na lang. Spaghetti sa akin yan. So, spaghetti burger. Akala ko baka ano sa akin. Ayan, tumama na nga, tumama na. Ayan na. Ayan. Okay, okay na to. So, 3.81 na po. Pero yung karuktong nito, Kulang nga isang spaghetti. nakita natin yung spaghetti. Okay na, so tumama na po siya. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Next, bukas na lang po yung part 3. Kasi hindi na kayo na signal. Okay, yun lang. Ayan, kakain muna kami para makapag-relight na. Pasensya na kayo Kasi nakitlat na po talaga. Ayan, yun. Sige, ingat kayo. Pag umuulan, huwag na lalabas ng bahay. Kapag kailangan, magdala kayo ng payong. Kasi lakas talaga ng kidlat dito sa aming lugar. Okay, ingat kayo. At magandang hapon. Bye-bye. Kala ko nang kumain. Bye-bye po sa inyo. Bye-bye.